judge, starting with the witnesses of the marriage, who serve as the couple's second parents and godly mentor. Let's welcome Mr. Marlon Capillan, Miss Maria Agnes Capillan, and Miss Grace Ann Colita. Pwede po bang palakpakan natin sila? And now, we will proceed to our secondary sponsors. Ang ating po mga candle sponsors symbolizing the light of Christ guiding their marriage. Mr. Marklin Cogo and Miss Maria Melissa Cogo. Our coin bearer, Josiah Galvadores. Our ring bearer, Caleb Cogo. And our flower girl, the only one flower girl, si Bliss Twinlem Juanite. And now, with his parent, our handsome groom, Mr. Ricky Contemplo. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin siya as he make his way to the front. At ito na po ang hinihintay ng lahat. Ang pinakamagandang babae ngayong hapon na ito. Ready na ba kayo? Pwede ba bang tayong lahat ay tumayo? As we welcome our beautiful bride this afternoon. And now, let all rise and welcome the most beautiful woman of today. With her parents, the radiant bride, Miss Laika May Cantilang. So beautiful in white tonight. All we have is timeless. My love is endless, and with this ring, Groom, you can take your bride. you're my every reason. You're all that I believe. Bride. Okay. Parents, dito po muna kayo sa harapan. And groom, dito muna po kayo. Harap po muna kayo sa kanila. Yan. And this afternoon, now let's honor the people who first taught our couple the meaning of love and sacrifice, their beloved parents. From the group side, we have Mr. Rolando Contemplo. From the bride side, we have Mr. Elmer Legaspi and Mrs. Anita Legaspi. Palakpakan naman po natin ang mga magulang ng ating bride at groom. Thank you po for the love and support and prayer for your parents, for your children. And now, pwede na po tayong makaupo. Pwede na po. Hapon na ito mga kapatid at kaibigan. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Ricky Contemplo at Laika May Cantilang sa isang banal at Kristiyanong kasalan. Ang tipan ng pag-asawa ay tinakda at tinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin bilang lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipanang ito ay dapat mag-isip ng mabuti ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-asawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat igalang. Ikaw, Ricky, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa?
mamuhay ng magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo. Sabay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo, Pastor. Ikaw naman, Laika, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo. Sabay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Kung gayon ating hilingin ang basbas ng Panginoon sa hapon na ito, tayo pong lahat ay pumikit, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang siyang kumukumpas sa mga nangyayari sa aming mga buhay. Ikaw din ang nagtatakda ng aming makakasama sa buhay, mapapangasawa. Ikaw, Panginoon, ang gumagawa ng kaparaanan para ang dalawang buhay na ito ay magtagpo at humantong sa iyong harapan sa tipanan na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang hapon na ito sa aming pagsaksi sa pag-iisang dibdib ni Ricky at ni Laika. Walang ibang maluluwalhati, Panginoon, maliban sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hilingan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Genesis chapter 2, verse 21 to 25. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing, at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. 22. Ang tadyang na kinuha. Si Ricky, hindi lamang katuwang, kundi kakampi. Kaya pag merong nang away sa iyo, Laika, hindi yung mga magulang mo ang una mong susumbungan. Yung asawa mo dahil yan ang matalik mong kaibigan. Kahit pa nga siya yung nang-aaway sa iyo. The same thing din sa iyo, Ricky. Hindi mo pwedeng punta ka agad sa kaibigan, sa kabarkada. Opo. Doon ka muna sa asawa mo magsabi kung ano ang iyong nararamdaman, ano ang iyong problema dahil kayo ay magkaibigang matalik. Minsan nakakarinig po ng kinakasal natin na ito sa isa't isa. Kinikilig si Caleb. Sige po, hilingan po muna natin din yung mga magulang na tumayo dito sa tabi ng kanilang mga anak. Pwede po ba? Saksi din po kayo dito sa kanilang pangako. Dito po. Dito po. Ayan. Tumaylay ka. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala. Noong unang magka-chat pa lang tayo sa Facebook, kakaiba na yung pakiramdam na naramdaman ko. Walang aling-alinlangan, walang halong nagpipilitan na. Yung pakiramdam na masaya yung puso mo at palaging excited kapag nagkaka-chat tayo. Hanggang sa unang pagkikita natin. Ganun pa rin yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung mahal ba kita noong mga panahon na yun o masaya lang ako kausap ka bilang isang kaibigan. Kaya nandun yung pag-aalinlangan ko na makipag-relasyon sa akin. Sa pangdahilan, kaya ako nag-aalangan noon na ayayin ka bilang isang girlfriend ko kasi masyado akong irritable dahil meron akong anxiety na hindi pa tuloy ang gumagaling.
at magbago yung isip mo at maghiwalay lang tayo kapag nakita mo yung mga symptoms ng sakit ko. Ang hindi ko alam, nung una pa lang pala na nagkita na tayo, nag-uros-uros na pala yun. Nag-uros-uros na pala. Ewan ko, natawa lang ako sa tono. Ano ba yun, oros-oros? Sobrang tibok. Kaya, tanggap mo yung sakit ko na sinabi ko sa'yo. Yung mga pahinga na nagpigil ako, tanggap mo. Nagpapasalamat ko sa'yo sa mga bagay na kaya mong isip. Pero habang tumatagal, lalo kitang nakilala. Nakita ko yung babae na minsan kong pinanalaman sa Panginoon. Yung babae may takot sa Diyos, mabait, mapagmahal sa pamilya, sa mga kaibigan. Talino, at may respeto sa sarili. At responsableng babae. Responsableng magulang. Love. Naalala ko pa yung sinabi mo sa akin. Kahit ano pa yung close mo, tanggap kita. Kaya, doon ako napasabi sa sarili ko na grabe naman pagmamahal sa akin ng babae ko. Kahit anong gawin ko na bagay para ma-turn off siya sa akin na tinatanggap ko pa rin. Kaya wala na akong nagawa. Kusa ako nahulog sa'yo. At minahal kita na walang kondisyon. Minahal ko rin yung mga taong mahal mo, yung pamilya mo, mga kaibigan mo, at mga anak mo. Ganun talaga siguro ako mga pamilya. Kaya lang, nangangako ako na mamahalin ka at aalagaan ka. Hindi lamang bilang partner, kundi pati bilang kaibigan at tao. Sasamahan kita sa mga pagsubok at tagumpay ng buhay at ipaglalaban ko ang aking pag-ibig araw-araw, gabi-gabi. Nangangako akong mamahalin, susuportahan ka at maging isang mapagkukunan ng lakas at ginhawa para sa iyo. Ako ang iyong sandalan, iyong kanlungan at iyong tahanan magpakailanman. Pinipili kita ngayon at araw-araw bilang aking asawa, partner at pinakamatalik na kaibigan. Mahal kita rin pa sa salita. Love. From the moment I met your face on Lady, I never imagined that a simple connection online would bring me here to a lifetime with you. We started as messages, laughter on screen, grew into something so real, so deep, and so beautiful. You came into my life not just to love me, but to embrace everything that comes with me, including my children. You accepted me as your own, and that's something I will forever be grateful for you. You showed me that true love is not just about romance, but about kindness, patience, and the willingness to love a whole family. You love us unconditionally. Through every challenge and every joy, you become my strength when I feel weak. You are my peace when life felt uncertain, and my partner in every great decision. Today, in front of everyone you love, I promise to stand beside you in every season of life. I promise to you to love you with the same faithfulness and devotion you have shown me and my children. I promise to continue building a home filled with laughter,
warmth and love, a home you'll always belong. Thank you for choosing me, for choosing us, and proving that love truly knows no boundaries. I love you now and forever.